Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod sa sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa pinakamalaking dahilan ng pagkapasok sa paraiso. Ta'atul Rasuli sallallahu alaihi wasallam min a'zami asbabi dukhulil jannah. Bakit mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat kapag sinundan natin ang aklat ng Allah, sinundan natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ay sinunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi hindi natin maisasagawa, hindi natin maisasabuhay ang ating pagiging Muslim kung hindi natin sinundan o kung hindi natin sinunod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag sinunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ibig sabihin tayo ay makakapasok sa paraiso. Sino man ang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok sa paraiso at maliligtas sa anumang kapahamakan sa impyernong apoy. At ang sinumang sumuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya rin ang ayaw makapasok sa paraiso at siya rin ang pumili na mapupunta sa kaparusahan sa impyernong apoy. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang may salaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na lagi natin ito naririnig. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Lahat ng aking mga umma ay makakapasok sila sa paraiso, sa Jannah, illa man aba, maliban na lamang sa sinumang tumanggi, ayaw makapasok sa paraiso. Qalu ya Rasulallah, wa man ya'ba. At sinabi nila, ang mga sahaba, nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sugo ng Allah, sino ba ang tumanggi? Sino ba ang ayaw makapasok sa paraiso? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Sinabi niya, ang sinumang sumunod sa akin ay siya ang makakapasok sa paraiso. At ang sinuman ang sumuway sa akin ay siya ang tumanggi na makapasok sa paraiso. Ibig sabihin ay ayaw niyang makapasok sa paraiso. Malakas ang hadith na ito kasi kabilang sa Sahih Bukhari na iulat ni Al-Bukhari. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, itong termo na umma sa pagpapaliwanag ng mga pantas, mga kapatid. Kullu ummati, lahat ng aking mga umma, lahat ng aking mga pamayanan ay makakapasok sila, yadkhuluna al-jannah, sa paraiso. Itong umma sa pagpapaliwanag ng mga pantas, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, umma sa pananampalatayang Islam, ito yung tinatawag na kabilang sa kahulugan ito ay ummatu ad-da'wah. Ibig sabihin ay pamayanan sa pamagitan ng da'wah. Ibig sabihin ito ay pangkalahatan sa lahat ng mga tao na naabutan ng paanyaya sa pananampalatayang Islam. Lahat ng mga tao sa panahon natin ngayon, sino ba naman ang mga tao na hindi naabutan ng ibig sabihin paanyaya? Da'wah, paanyaya, imbitasyon sa pananampalatayang Islam. Lahat ng mga tao. At ang sino man ang hindi tumugon sa paanyayang ito sa pananampalatayang Islam ay siya yung kafir. Siya yung kafir, siya yung hindi mananampalataya, at siya rin yung ayaw na makapasok sa paraiso. Tinanggihan niya ang Islam, tinanggihan niya ang paraiso. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa mga kapatid ay ummatul ijabah. Ibig sabihin ay pamayanan sa pamagitan ng pagtugon. Ibig sabihin ay tinugunan niya, sinagot niya
sinundan niya ang paanyaya sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin ay ang mga Muslim, ang mga mananampalataya. Kaya dito sa pagpapaliwanag mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sino man sa mga mananampalataya na hindi sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero siya ay sumusunod sa Allah, sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, siya ay Muslim, siya ay mananampalataya. Pero ilan sa mga kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya sinunod, ito yung sinasabi dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah na tumanggi na makapasok sa paraiso. Ang tinutukoy dito na tumanggi na makapasok sa paraiso ay sa unang pagkakataon ng pagpasok sa paraiso. Kasi ang mga mananampalataya ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paniniwala sa Ahlus Sunnah wal Jama'a na ang mga mananampalataya ay sila ay makakapasok sa paraiso. Nakikita din natin sa naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah." Ang sino man ang sumunod sa akin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sinundan niya ang Allah, sumunod sa Allah. At ang sino man ang sumuway sa akin ay sumuway sa Allah. Sinuway niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalakas din ang hadith na ito ay muttafaqun alayh. Ibig sabihin ay napagkasunduan ni na Al-Bukhari at saka si Muslim. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kaya naman sinugo ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ipinadala sa atin dahil para malaman natin ang tamang katuruan at malaman natin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya dapat natin ito sundin. Lalong-lalo na ang pinakahuling propeta, ang pinakahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Hindi namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا, hindi namin ipinadala, isinugo, min rasulin, illa liyuta'a biiznillah. Hindi namin ipinadala ang sugo, illa liyuta'a biiznillah. Maliban na lamang sa upang sundin. Dapat na sundin. Ibig sabihin ay kinakailangan. Alamin natin anuman ang mga katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Mga ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kung ano man ang ipinag-utos ni Propeta, yun din ang ipinag-utos sa banal na Quran. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang ipinagbabawal ni Propeta, yun din ang ipinagbabawal sa banal na Quran. Ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kinakailangan natin na sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.